Sa gitna ng busy street na Makati, may isang 20-story building na natatago ang pinakamalaking sikreto sa buong corporate world. Ito ang kwento ni Mika, isang simpleng babae na akala niya ay maghahanap lang siya ng trabaho. Pero hindi niya alam na magiging parte siya ng isang malaking mystery na magbabago sa kanyang buhay. Excuse me, nandito na po ba si Mr. Santos? First day ko po kasi ngayon. Ikaw pala si Mika, marketing executive, tama ba? Upo ka muna dyan, busy pa si sir. Hindi alam ni Mika na ang simpleng pag-upo niya sa waiting area ay magiging umpisa ng lahat. Habang naghihintay siya, napansin niya ang isang lalaki na nakapolo barong, nakatayo sa may window. Hindi siya makatingin ng diretso kay Mika, pero ramdam niyang pinagmamasdan siya nito. Bagong employee, mukhang hindi niya alam kung saan siya napadpad. Yan si Carlo, IT manager ng company. May reputation siyang mysterious, walang nakakausap ng mahaba, walang nakakaalam ng personal life niya. Pero may isang bagay kay Mika na hindi niya maalis sa isip niya. Mika, pasok ka na! Pagpasok ni Mika sa office ni Mr. Santos, hindi niya alam na ang lahat ng nakikita niya, ang mga certificates sa wall, ang mga awards, ang mga pictures, lahat yan ay may kasamang kasinungalingan. Welcome sa Zenith Corporation, Mika. I hope you'll find your stay here educational. Thank you po, sir. Excited po akong magtrabaho dito. Mabuti. By the way, may special project ako para sa'yo. Confidential. Hindi mo dapat ikwento sa kahit kanino, ha? Ang hindi alam ni Mika, ang special project na yan ay connected sa isang malaking corporate scandal na matagal nang tinatago ng company. At ang tanging taong makakatulong sa kanya na malaman ng totoo ay si Carlo. Makilala natin si Jessica, HR assistant na alam lahat ng chismis sa office. Mula sa kung sino ang may relationship hanggang sa kung sino ang may problema sa work. Pero may isang chismis na hindi pa niya naririnig. At yan ang tungkol sa secret project ni Mika. Mika, kumusta first week mo? Nakakasanayan mo na ba dito? Okay naman, Jess. Medyo overwhelming lang yung workload ko. May special project kasi ako na ginagawa. Special project? Anong klaseng project yan? Hindi pa ako nakarinig ng special project sa marketing. Hindi ko pwedeng ikwento eh. Confidential daw. Sa hindi malayong table, nakikinig si Carlo sa conversation nila. May alam siyang hindi alam ni Mika. Ang special project na yan ay hindi para sa marketing. Ito ay parte ng isang malaking cover-up operation. At si Mika, ginagamit lang siya. Mind if I sit her? Walang vacant table eh. Siyempre, Carlo, di ba? IT manager ka, tama ba? Yeah, ikaw naman, Mika, right? Heard you're working on something important. Paano mo nalaman? Sa simpleng tanong na yan ni Mika, makikita na natin ang chemistry na nagsisimula sa pagitan nilang dalawa. Pero hindi lang attraction ang nararamdaman ni Carlo. May guilty conscience din siya kasi alam niya ang totoo tungkol sa project na ginagawa ni Mika. Be careful, Mika. Hindi lahat ng assignment dito ay simple lang. What do you mean, Carlo? Nothing, just be careful. Pagkaalis ni Carlo, natahimik si Mika. May kakaiba sa tono ng boses niya. Parang may warning, pero warning tungkol sa ano? Linggo na ang nakalipas simula ng warning ni Carlo. Si Mika naman mas lalo pa siyang nagiging curious sa special project niya. Ang akala niya kasi ay marketing campaign lang para sa new product. Pero habang mas malalim siyang nagre-research, mas nagiging word ang mga nakikita niya. Bakit walang budget allocation para sa advertising? At bakit lahat ng documents na binibigay sa akin naka-redact yung mga important details? Habang nag-investigate si Mika sa mga files, biglang may kumatok sa cubicle niya. Mika, pwede ba kitang makausap? Private? Carlo, bakit? May problema ba sa IT system ko? Hindi, tungkol sa project mo yan. Dinala ni Carlo si Mika sa rooftop ng building. Walang tao doon. Perfect place para sa mga lihim na usapan. Mika, ilang araw ka na bang nagre-research tungkol sa project mo? Bakit mo naman tinatanong at paano mo nalaman na nagre-research ako? Kasi, IT manager ako. Nakikita ko lahat ng computer activities sa company. At nakikita ko ang mga files na ina-access mo. Dito na nagsimula ang tensyon, hindi lang romantic tension, kundi yung fear at confusion na nararamdaman ni Mika.
Sinusubaybayan mo ako? Bakit? Hindi ganon. Mika, listen to me carefully. Ang project na ginagawa mo, hindi siya tungkol sa marketing. Anong meaning nun? Ang Zenith Corporation may ginagawa silang illegal at ang project mo ay para itago yun. Pagkarinig ni Mika sa sinabi ni Carlo, parang bumaliktad ang mundo niya. Ang company na akala niyang magiging fresh start niya ay involved pala sa illegal activities. Illegal? Anong klaseng illegal? At bakit mo alam ang lahat ng ito? Money laundering, Mika. Ginagamit nila ang company para mag-clean ng dirty money mula sa ibang illegal operations. Oh my God! At ang project ko? Ang project mo ay para gumawa ng fake marketing campaign na mag-justify sa malaking transactions na ginagawa nila. Sa eksaktong moment na yan, nakarinig sila ng ingay papunta sa rooftop. Si Linda, ang sekretary ni Mr. Santos. Carlo? Mika, anong ginagawa ninyo dito? Nag-uusap lang kami tungkol sa IT system. IT system sa rooftop? Interesante. Sir Santos is looking for you, Mika. May bagong instructions daw siya para sa project mo. Habang bumababa sina Mika at Linda, naiwan si Carlo sa rooftop. Naloko na. Hindi ko dapat sinabi sa kanya yun. Pero paano ko naman sasabihin sa kanya na ako ang nag-design ng system na ginagamit nila para sa money laundering? Si Carlo ang lalaking naging concerned kay Mika, ang lalaking naging protector niya, ay actually ang mastermind behind sa technology na ginagamit ng company para sa illegal operations nila. Pagdating ni Mika sa office ni Mr. Santos, may kakaibang energy sa room. Mas serious si Mr. Santos at may mga documents sa table na hindi niya nakita dati. Mika, umupo ka. May importante tayong pag-uusapan. Tungkol po ba sa project, sir? Mika, you're a smart girl. Siguro napansin mo na rin may kakaiba sa mga documents na binibigay ko sa'yo. Si Mika ay nasa gitna ng isang malaking desisyon. Sasabihin ba niya kay Mr. Santos na may nakaalam na sa secret nila o magpapanggap lang siyang walang alam? Sir, ginagawa ko lang po yung task na binigay ninyo sa akin. Good. Kasi Mika, ang project na yan ay worth 50 million pesos. At ang taong makakatulong sa atin na maging successful yan ay makakakuha ng malaking bonus. 50 milyon sa amount na yan, makakabili na si Mika ng sariling bahay. Makakapag-aral ulit, makakatulong sa pamilya niya. Pero may kasamang kapalit. Sir, excuse me po, may text ako. Ang text ay galing kay Carlo. Meet me sa parking garage. Now, may dapat kang malaman tungkol kay Mr. Santos. Importante ba yan, Mika? Sir, pwede po ba mag-isip muna ako tungkol sa offer ninyo? Mag-isip? Bakit? May doubt ka ba sa company namin? Sir, I need to know, ano ba talaga ang ginagawa ng project na ito? Sa tanong na yan ni Mika, nakita ni Mika sa mata ni Mr. Santos ang isang bagay na hindi maganda. Hindi na siya ang kind na boss na nakilala ni Mika, kundi ang tunay niyang pagkatao. Mika, I think you already know the answer to that question. Sa moment na yan, na-realize ni Mika na hindi na siya safe sa office. Pero sa halip na magpanik, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Mr. Santos. You're right, sir. At alam ko rin na may recording device ako sa bag ko na naka-on simula pa kanina. Nagulat si Mr. Santos sa sinabi ni Mika. Recording device. Ibig sabihin lahat ng usapan nila ay naitala. Anong recording device? Simula pa kanina, sir, naka-record na lahat. Yung tungkol sa money laundering, yung 50 million, lahat. Pero ang hindi alam ni Mika, nandoon si Carlo sa labas ng office, nakikinig sa buong conversation. At sa eksaktong moment na yon, ginawa niya ang desisyon na magbabago sa lahat. Mr. Santos, tumigil na kayo. Carlo, bakit ka nandito? Mika, I'm sorry. I'm sorry sa lahat. I designed the system na ginagamit nila para sa money laundering. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya na makita kang ginagamit nila. Sa moment na yon, naging honest si Carlo, pero hindi pa tapos ang surprise niya. At Mr. Santos, hindi ko sinabi kay Mika ang lahat. Hindi ko sinabi sa kanya na nakipag-cooperate na ako sa NBI 3 months ago.
Anong sinabi mo? Sorry sir, pero lahat ng conversation natin simula pa last year, recorded na rin. At yung system na ginawa ko, may backdoor ako doon na nagsisend ng lahat ng transaction directly sa NBI. Within 30 minutes, dumating na ang NBI sa building. Naaresto si Mr. Santos, si Linda, at lahat ng mga involved sa money laundering operation. Ang Zenith Corporation ay naging headline sa lahat ng news station sa buong Metro Manila. 2 weeks later, sa isang coffee shop sa Makati, nagkita ulit sina Mika at Carlo. So, undercover agent ka pala all along. Hindi, exactly. IT manager talaga ako dati. Pero when I discovered kung anong ginagawa nila, I contacted NBI immediately. Ginawa nila akong informant. Wow! At ako, akala ko pa naman na bad guy ka. Mika, I'm really sorry na hindi kita sinabihan agad. Dangerous kasi yung situation. Ayoko nang madamay ka palalo. Sa moment na yon, na-realize ni Mika na ang taong naging protector niya sa office ay talaga namang naging protector niya sa totoong buhay. Carlo, salamat. Salamat sa pagprotekta sa akin. Mika, gusto kong aminin sa'yo na hindi lang dahil sa case, kaya ako ginawa lahat yun. Ha? Anong meaning nun? Meaning, nagustuhan kita simula pa nung first day mo sa office. At ayoko talaga na may mangyaring masama sa'yo. At doon sa coffee shop na yon sa gitna ng Makati, nagsimula ang love story ni Mika at Carlo. Hindi dahil sa office drama, hindi dahil sa mystery, kundi dahil sa genuine na pagmamahal na nagsimula sa gitna ng gulo. So, paano mo ba talaga nalaman na nag-research ako ng mga files? Honestly, sinusubaybayan talaga kita. Pero hindi dahil creepy ako, kundi dahil alam kong dangerous yung situation mo. Stalker behavior ah. Protective behavior, may difference yun. 6 months later, si Mika ay naging star witness sa court case laban kay Mr. Santos. Nakakuha siya ng reward money from government na ginamit niya para mag-start ng sariling marketing consultancy firm. Si Carlo naman naging head of IT security sa Department of Justice. At si Jessica, well, naging maid of honor siya sa kasal nila Mika at Carlo 2 years later. Sabi nga niya sa reception, alam ko nang may chemistry kayong dalawa simula pa nung first week ni Mika sa office. At yan ang kwento ng lihim sa office, isang reminder na sa mundo ng corporate, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Pero minsan sa gitna ng mga kasinungalingan at deception, makakita tayo ng mga taong tunay nagmamahal at handang mag-protect sa atin. Ito ang Daily Chess Stories at abangan ninyo ang susunod naming audio drama.